Hello guys, good day. Testing tayo ng Conex barrel ngayon 027. Check natin guys. 027 guys. Target natin is 16 to 20. 16 to 20 na target guys. Tira tayo sighter. Sighter tabi ng number 16. Yun. Gis ang sighter. Tira tayo target number 16 guys. X ang number 16 guys. Gamit pala natin na pellets guys ha is GSB. Tira tayo target number 17. Gis guys, gis lang. Number 17 gis. Tira tayo number 18. Number 18 guys. Uy! Lah! Pumunta ng utso. Patay. Flyers guys, layo. Check natin yung pellet natin. Ay naka. Tira tayo number 19. Lah. Bago talaga. Babi. Okay naman yung tatlo. Bakit nagbaga? Tira tayo number 20. Oh, lumipat na naman ang groupings natin guys. Tingnan nyo guys oh. Puro yan dead center yung tira ko. Puro sentro yung side ko. Oh. Pareho tama ng bala ng ano, tatlo. Lumipat ang grouping guys. Tulad ito ng ano, nung barrel ba yun, nung testing tayo na lumipat din yung grouping. Kapag zero sa scope to guys. Kasi pag ito sa BR talaga delikado. Okay lang kung metal silhouette kasi malaki naman yung target. Pero pag BR delikado yung scope. Ano guys, nag zero kasi tayo kanina. Tapos ilang putok na naman. Ulitan natin guys ha. Tira tayo sa sighter guys. Tapos i-compensate natin. Kunin natin yung doon tayo mag-compensate sa ano. So, sa number 25 na 20 na tama, kunin natin, i-compensate natin, tira natin sa sighter na tabi niya. Okay, compensate tayo guys ha, dito sa 26 ha. Sa tabi ng sighter number 20. Okay, ito. Yun. Ya, kita nyo? Lumipat talaga yung grouping natin guys. Sa scoop to. Patay. Sus, kung sa competition nangyari ganito, patay. Sa scoop to guys. So balikan natin yung number 20 guys. Ganon din sipat natin sa ano, sa sighter. Balikan natin ang 20 ha. Oh, X. So lumipat talaga. Ang scope natin guys ang problema. Kasi pag ano to, pag lagi kasi ginagalaw, patagal mag-settle. Diba? So balikan natin ulit yung number 19. Ganon din pagsipat natin sa 20 at saka sa sighter. Binalikan natin sa 20. Oh, X din.
problema guys, okay yung barrel, okay yung unit natin, yung regulator, okay. Scope. Kailangan ko na bumili ng bagong scope guys, siguro. Kaya naman dyan, sino magpapautang? Ito yan. Tirahan natin yung number 19 guys ha. Ganun din pagtira natin sa number 19 at saka 20 yung mag-compensate tayo. Oh, X din. Sa scope talaga. Atay na. Delikado tong scope ko guys kung maglalaro ako sa competition. Pero okay naman siya, basta wag lang talaga mag-ikot-ikot ng turret. Yun nga yung sinabi ko last time. Kapag may laro dito sa amin, pag nakasiro na ako dito sa bahay, punta ko dun sa range. Tira ko sighter, pag asan yung tama ko, hindi na ako nag-ikot ng turret guys. Compensate na lang talaga. Kasi delikado tulad ganito, mag-settle siya. China kasi delikado. Kung sabihin niyang iba na yung scope na hindi daw maglipat, subukan niyo maglaro sa BR 25 meters. Kasi 25 meters guys, masilan masyado. Counting galaw lang, yan na. Apatay na. Okay lang kung metal silhouette, mga long range, kasi malaki naman yung target. Pero itong BR25 na laro guys, kailangan talaga yung scope, maganda talaga na scope. Kasi ito yung pinaka-precision na laro. Yung mga BR, yung mga metal silhouette, pwede pa yun matawag sila na na accuracy. Pero ito talaga precision. Magkaiba kasi ang guys. Magkaiba ang accuracy at saka precision. Precision means mm na lang siya guys, yung diferensya. Yung accuracy pwede pa mga 1 cm, ganyan. Ito itong precision na laro, itong BR25 precision na laro ito. Kaya di talaga ubra yung mga scope dito na na mumurahin. So, kita nyo naman sa sa tira natin ngayon. Punta tayo sa harap. Ha? Explain ko dun sa inyo. Okay, ito yung gamit natin guys, pixel na 20 to 40 pang zoom natin dun sa target. Zoom out natin Tapos ito yung unit natin. Ito pa rin yung poste ng ubas natin guys. Iyon poste ng ubas natin 28 meters tayo upuan. Tapos yung mesa. Ito yung unit natin naka-float, yung barrel 23 inches naka-floating para kay Sir Herbski ito. Sa Dipulog ata si Sir. Dipulog ata. Tapos ito yung niya guys number, naka-engrave nito guys Hindi to na-erase kasi naka-engrave na to. Para wala talagang daya guys. Ayan 027, Konex 027. Naka-floating lang guys naka-floating siya. Zoom out natin. Ayun. Target natin, chrono natin guys. Gamit natin na pellets is GSB GSB yung pil gamit natin. Ito yung gamit natin ito. Ito na GSB Yung lalim ng skirt niya is yung katamtaman, hindi yung mababaw, hindi yung masyadong malalim din yung gamit natin. Yan natin guys, i-chrono natin, hanap lang tayo ng UP lang na pellets kasi chrono lang naman. Para hindi na mahirapan ng yung gamit ng baril nito para maghanap ng sa patama. At least counting na lang ang niya, i-adjust kasi hindi naman pareho talaga ang reading ng mga chrono. So, guys, puputok natin Ayun. Ito yung chrono. Uy, yan 141.8 error yan guys sa chrono ko, yan ang error ng chrono ko. Ulitin natin. Error na reading yun. Baka lupat na siguro to. Kahapon pa to Tira tayo. Yun, 278.8. Ano pa siya guys Times 3.28 para maging feet per second kasi meters per second yung anong chrono ko, reading ng chrono ko. Chrono na made in China.
meters per second pa yun guys. 278.28 times multiply pa ng 3.28. Punta tayo sa harap guys. Explain ko sa inyo kung anong nangyari na naman. Ang scope po guys, tulad ng karaan na review, nung barrel yung 22 ata yun, na talaga siya, pag ginalaw mo siya, mga 7 hanggang 10 putok, siya, magsisitel. Di talaga siya, hindi dapat magkumpiyansa, hindi ka pwede magkumpiyansa. Lalo na sa laro, wala na, patay, natalo na. So ito guys, tira natin is Konex barrel 027. Ito guys yung tira natin guys, oh. Tira tayo, sighter. Gis. Tira 16 X 17 Gis. Tapos pag tira natin sa 18 guys, utso. Tingnan nyo 3:30. Ito nasa mga 4 o'clock. Pag tira natin 19, utso din. Dito 20, utso din. Pareho sila tama, diba? Pareho ito, kalapit lang. Dito nag-umpisa na gumilaw yung natin turret. Yan, nalipat na yung grouping ng natin. Grouping ng scope natin, atira natin dahil sa scope. Tapos ginawa natin, continue tayo tira. Mula dito 18, tira tayo. Simple rin, dead center. Ito yung patama niya, dead center ko dito, ito. Puro kasi ito dead center guys, yung tira ko dito sa unang tira. Tapos ito, gumalaw na yung pellet natin, lumipat na. Pareho, dalawa, 19 na sa 20 pareha. Tapos pag tira ko sa number 20, nag-compensate na ako guys. Diba, andito yung pellet natin. Diba? So, ang silip po dyan is dead center. Dito yung pellet natin. Ang compensate nyan guys, dito mo sipatin sa sa taas. Yung dito, katapat nya. Bali, gawa ka ng linya dun sa straight nya. Dun mo sipatin, diba? Pag tira ko, compensate. Ito siya, sighter X. Tira natin sa 20. X din. Tira natin sa 19. X din. Pag ulit. Tira natin sa 18. X din. So, ang lesson na naman guys, wag magkumpiyansa sa scope. Kasi pag gamit ko nitong 027, pag zero ko kanina, ilang putok lang to dito ako na ito yung mga tira ko sa pag zero ko. Ito kanina, grouping, hinanap po yung until dito na yung pinakamalapit niya na Ito kanina guys yung matira ko, nag-zero ako sa 027. Ito. Yan sila. Dito ako sa kanto, ito yung pinakahuli ko, tapos nasa ko. Nag-click ako konti, pakaliwa. Ito. Bago ako tumira dito. So ilang putok lang guys. Isa, dalawa, at nag-waste tayo dalawa ata. Kasi nagkarga tayo hangin. Isa, dalawa, ito pangatlo. 3, 4, 5. Pagka-anim, mula na, lumipat na guys. Nasa mga observe ko yung scope na 7 hanggang 10 tira, lumilipat siya. Ito, 6 pa lang, lumipat na. Basta pag inikot mo yung turret. So, again guys, dapat observant talaga kayo sa sa takbo ng pellets natin. Lalo na kung magamit natin, lalo na yung scope is mga China lang, hindi talaga kasi yung scope po magkano lang yun, 7,000. Walang budget. Baka sa next time siguro makabili tayo mga yung Helix, yung mga branded, yung Element. Pag bigyan tayo ng blessings ni Papa God para makabili tayo ng yung mga branded talaga na scope para hindi tayo magka-problema sa review. So again guys, recap tayo. Yung barrel natin at saka unit walang problema, yung scope lang. Kasi kita naman, dead center ito, dead center ito hanggang dito, nag-dead center ako. Dito umpisa nang gumalaw. Tapos ito compensate na, ito compensate din, ito compensate puro X na pagbalik natin. So again, okay yung barrel natin guys. Puro G siya. Yung tama, 7 tira. Hindi na lang natin i-count yung
1920 na yung gumalaw na ang scope natin. Kasi binalikan natin, nag-compensate tayo, nag-X naman siya guys lahat to, ang tatlo. So bawi lang, scope talaga guys. So yun guys, again maging observant tayo sa ano, sa takbo ng ano, lalo pa pag nasa laro na. At saka huwag kayo pilit ng turit, delikado. Yun guys, thank you. Okay lang kung mga ano so guys, yung sinabi ko kanina, metal silhouette na malaki ang target, okay lang yun kasi accuracy lang naman ang laro dun. Itong BR25 ano guys, precision ito, precision. Magkaiba ang precision at saka accuracy. Okay guys. Thank you. Thank you, Papa God.